Narinig mo na ba kung paano kumikilos si Diyos kapag nasaktan ka ng ibang tao? Kapag ang sakit na nararamdaman mo ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Kapag ang mga salita at kilos ng ibang tao ay direktang tumatama sa iyong puso. Ano ang sinasabi ni Diyos tungkol dito? At kung sasabihin ko sa iyo na ang paraan ng iyong reaksyon sa sakit na iyon ay maaaring ang susi para mabuksan ang isang makapangyarihang pagbabago sa iyong buhay? Ang katotohanan ay madalas pinapayagan ni Diyos na tayo ay masaktan upang turuan tayo ng isang malalim na aral. Isang aral na kung mauunawaan natin ay maaaring baguhin ang ating paraan ng pamumuhay at higit pang magpalapit sa atin sa Kanya. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong tumigil ka saglit at mag-isip, paano ka nagre-react kapag ikaw ay nasaktan ng iba? Pinapalitan mo ba ng galit at sama ng loob? O hinahanap mo ba ang dahilan kung ano ang nais iparating ni Diyos sa pamamagitan nito? May mga malalim na lihim na kaunti lamang ang nakakaalam kung paano ginagamit ni Diyos ang mga sandali ng sakit upang tayo ay maging mas malakas, mas matalino at mas malapit sa Kanya. Ang mga matutunan mo ngayon ay maaaring magbago sa iyong pananaw kung paano haharapin ang mga sugat ng buhay. At ito ang dahilan kung bakit kailangan mong tapusin ang panunood hanggang sa dulo. Inaanyayahan kita na magkomento ng isang salita o pangungusap na naglalarawan kung anong nararamdaman mo kapag ikaw ay nasaktan. Makakatulong ito upang palakasin ang iyong pananampalataya at sabay na magsisilbing paalala na si Diyos ay nakikinig sa iyo ngayon. Bago tayo magsimula sa pag-aaral, nais ko sanang hilingin na i-like ang video na ito. Kapag ginawa mo ito, ipapakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangan ding marinig kung paano kumikilos si Diyos sa mga sandali ng sakit. Maaaring ikaw ang maging dahilan kung bakit may makakahanap ng konsolasyon sa video na ito. Ngayon, mag-subscribe ka sa channel. Hindi lang ito hakbang para tulungan ang channel na lumago, isang mahalagang hakbang ito para hindi mo makaligtaan ang anumang nilalaman na maaaring magbago ng iyong buhay. Maraming tao ang nakakakita ng suporta at lakas sa pamamagitan ng channel na ito dahil hindi lahat ay may simbahan na kaakibat. Dito, tayo ay isang komunidad na magkasamang naglalakad sa pananampalataya. Magkomento ka ng Paz en Cristo bago tayo magsimula sa pag-aaral at ihanda ang iyong puso dahil ang penultimong bahagi ng video ay maaaring magbukas ng isang malaking pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, magsimula na tayo. Ang kwento ni Jose, paano binabago ni Diyos ang sakit upang magkaroon ng layunin. Ang kwento ni Jose, anak ni Jacob, ay isa sa mga pinakamalalim na kwento sa Biblia pagdating sa pagharap sa paghihirap at pagtataksil. Hindi lamang ito isang kwento ng tagumpay, kundi isang tunay na aral kung paano maaaring gawing maganda at puno ng layunin ni Diyos ang sakit na dulot ng ibang tao. Kung ikaw ay nasaktan ng ibang tao, kung naranasan mo na ang bigat ng pagtataksil, pagtanggi, o maging ang pagmamaliit, ang buhay ni Jose ay maaaring direktang magsalita sa iyong puso. Halina't maglakbay tayo sa buhay ng lalaking ito na sa kabila ng mga pagsubok na hinarap, naging isa sa pinakamalaking halimbawa ng pananampalataya at pagtitiis na matutunan natin sa Biblia. Mula sa sandaling tinakwil siya ng sarili niyang mga kapatid hanggang sa naging ikalawang pinakamakapangyarihang tao siya sa Ehipto, ang kwento ni Jose ay nagtuturo sa atin na kahit sa pinakamabigat na pagsubok, may perpektong plano si Diyos para sa ating buhay. Nagsimula ang lahat ng si Jose, ang paboritong anak ni Jacob, ay tumanggap ng isang regalo na nagpasiko ng inggit sa kanyang mga kapatid. Ang makulay na damit na ibinigay sa kanya ay kumakatawan sa espesyal na pagmamahal na nararamdaman ng kanyang ama para sa kanya.
Ngunit imbes na pahalagahan ito, nakaramdam ng inggit at galit ang kanyang mga kapatid. Ang alitan nila ay lumago hanggang sa isang sandali ng bulag na galit, ipinagpalit nila siya bilang alipin sa mga negosyanteng Ismailita. Dinala si Jose sa Ehipto, malayo sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan, at iniwan ang lahat ng kanyang kilala. Ngunit paano kumikilos si Diyos sa mga sandaling ito ng sakit at pagtataksil? Paano niya binabago ang paghihirap upang maging bahagi ng isang dakilang layunin? Ang unang aral na maaari nating matutunan dito ay ang sakit na nararamdaman mo. Ang pag-abandona na nararanasan mo ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang sakit ni Jose ay hindi ang huling kabanata ng kanyang buhay, kundi simula ng isang dakilang bagay. Minsan, dinala tayo ni Diyos sa mga lugar na hindi natin nauunawaan. Iniiwan tayo sa mga taong minahal natin. At gayunpaman, si Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating buhay upang itaguyod tayo sa hinaharap na puno ng layunin. Isipin mo, ano kaya ang iniisip ni Jose habang siya'y hinahatak palayo sa kanyang tahanan? Hindi maintindihan ang nangyayari. Maaaring nag-iisip siya ng sumuko sa kawalan ng pag-asa. Maaaring tinanong niya si Diyos at nagalit sa kanya. Ngunit ang nakikita natin sa kwento ni Jose ay isang iba't ibang reaksyon. Kahit na siya'y ipinagbili bilang alipin at dinala sa Ehipto, hindi niya binitiwan ang kanyang pananampalataya. Alam ni Jose na bagamat ang mga pangyayari ay tila laban sa kanya, may layunin si Diyos sa kanyang buhay. At ito ang kailangan mong matandaan kapag nasasaktan ka. Maaaring gawing daan ni Diyos ang anumang masakit na karanasan upang magbukas ng mas maganda at mas malaking layunin para sa iyo. Hindi mo man ito maintindihan ngayon, ngunit si Diyos ay gumagawa sa iyong buhay sa paraang hindi mo pa nakikita. Nakarating si Jose sa bahay ni Potifar, isang opisyal ng paraon, at kahit bilang alipin, siya ay pinalad dahil si Diyos ay kasama niya. Ito ang nangyayari kapag may pananampalataya tayo sa gitna ng sakit. Pinararangalan tayo ni Diyos kahit na tayo ay nasa mga sitwasyong mahirap at tila hindi makatarungan. Ngunit hindi doon natapos ang kwento ni Jose. Kahit na siya'y tapat at masunurin kay Diyos, muling nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang asawa ni Potifar na nahulog sa kanya ay tinangkang suhulan siya. Nang tanggihan niya ang kanyang mga alok, siya ay pinagbintangan ng maling kasalanan at ipinakulong. Ngayon, bukod sa pagiging alipin, siya'y nabilanggo, inakusahan ng isang bagay na hindi niya ginawa. Dito makikita natin ang isang mahalagang aral. Kapag tayo'y nabibiktima ng hindi makatarungang pagtrato, kapag tayo'y nasaktan sa paraang hindi natin nararapat, madaling magtanim ng galit at paghihiganti. Ngunit si Jose, muli, ay hindi nagpaapekto sa sama ng loob. Patuloy siyang nagtangkang magtiwala kay Diyos. At muli, pinarangalan siya ni Diyos sa mata ng kanyang mga nakatataas, hanggang sa maging tagapangasiwa siya ng lahat ng bilanggo. Muli, si Jose ay itinanghal mula sa kabilugan ng paghihirap patungo sa isang mataas na posisyon. At pinapakita sa atin ng kwento ito na kahit na ang mga hindi makatarungang pagsubok ay tila magpapabagsak sa atin, may kakayahan si Diyos na tayo'y itaguyod. Ang paghihirap ay hindi ang katapusan ng ating kwento. Isang hakbang lamang ito sa pag-abot ng layunin ni Diyos para sa ating buhay. Dahil dito, si Jose ay binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang mga panaginip ng dalawang bilanggo, at ito ay nagdala sa kanya sa pagkakataong ipaliwanag ang panaginip ng paraon. Ang paraon ay may nakakatakot na panaginip na hindi maisalin ng kahit sino, ngunit si Jose, na pinangunahan ng karunungan mula kay Diyos, ay ipinaliwanag ang ibig sabihin ng panaginip at binigyan ng payo ang paraon kung paano maghanda sa mga darating na taon ng kasaganaan at gutom. Namangha ang paraon sa kanyang karunungan at ginawa siyang gobernador ng Ehipto, ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa.
At ano ang nangyari pagkatapos noon? Ang mga kapatid niya na nagtakda ng kanyang kapalaran, ang mga nagbenta sa kanya bilang alipin, ay dumating sa Ehipto upang maghanap ng pagkain sa gitna ng taggutom, nang hindi nila alam na ang tao na namamahala sa buong Ehipto ay si Jose, ang kapatid na kanilang iniwan. Nang ipakita ni Jose ang kanyang sarili sa kanila, maaari siyang maghiganti. Maaari niyang ipagawa sa kanila ang lahat ng bagay na ipinagdamot nila sa kanya. Ngunit sa halip, sinabi niya sa kanila ang mga salitang mahirap unawain para sa marami, ngunit puno ng banal na karunungan. Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag magsisi sa inyong sarili dahil ipinagbili ninyo ako dito, dahil ipinadala ako ni Diyos bago kayo upang mailigtas ang buhay ng marami. Genesis 45:5. Hindi nakita ni Jose ang kanyang sakit bilang parusa, kundi bilang bahagi ng plano ni Diyos upang magligtas ng marami. Naunawaan niya na ang paghihirap at mga hindi makatarungang karanasan ay isang paghahanda para sa dakilang gawain na gagawin ni Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ginamit siya ni Diyos upang iligtas ang bayan ng Israel at maging ang Ehipto mula sa tagutom, at kasabay nito, pinagaling ni Diyos ang sugat ng kanyang puso at nagdala ng pagkakasundo sa kanyang mga kapatid. At narito ang katotohanan na kailangan mong maunawaan: ang mga bagay na ginagawa ng mga tao upang saktan ka, ang mga salitang sinasabi nila, ang mga hindi makatarungang karanasan na pinagdadaanan mo. Maaaring gamitin ni Diyos ang mga ito para sa isang mas malaki at mas magandang layunin. Kapag iniiwan mo ang iyong tiwala kay Diyos, kapag pinapayagan mong gamitin niya ang iyong sakit, binabago niya ang paghihirap na iyon at ginagawang pagkakataon para matupad ang kanyang layunin sa iyong buhay. Kaya't kung ngayon ay nararamdaman mong nasaktan, iniwan o hindi makatarungan ng iyong mga karanasan, tandaan mo na may mas mataas na layunin si Diyos. Gaya ni Jose, maaari kang dalhin sa mga lugar na hindi mo nauunawaan, ngunit si Diyos ay kasama mo. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay maaaring paghahanda para sa isang dakilang bagay sa hinaharap. Maaari mong hindi makita ito ngayon, ngunit ipinapakita ng kwento ni Jose na sa huli, gagamitin ni Diyos ang lahat ng pinagdaanan mo para sa kanyang kaluwalhatian at sa katuparan ng kanyang banal na plano. Sa mga susunod na bahagi, mas lalo pa nating pag-aaralan kung paano kumikilos si Diyos sa mga sandaling tayo ay nasasaktan at kung paano niya ginagamit ang mga sandaling ito upang tayo'y hubugin. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong mag-isip ka tungkol dito. Ano ang ginagawa mo sa sakit na nararamdaman mo? Pinapayagan mo ba itong maglayo sa iyo kay Diyos o nagtitiwala ka ba sa Kanya upang baguhin ang iyong kwento? Ang pagpapatawad at ang pagpapalaya ang daan patungo sa panloob na pagpapagaling. Kapag tayo'y nasaktan ng ibang tao, ang sakit ay maaaring malalim at ang sugat ay madalas na hindi nakikita ng mga mata ng mga tao sa paligid natin. Ngunit ang pagpapagaling ng mga sugatang ito ay hindi nagsisimula sa iba kundi sa ating mga sarili. Dito pumapasok ang pinakamahalagang susi upang maibalik ang ating puso at kapayapaan: ang pagpapatawad. Madalas, ang pagpapatawad ay tila ang huling bagay na nais nating ibigay kapag tayo'y nararamdaman na tinraidor, pinagtaksilan o hindi makatarungan ang trato sa atin. Ang sama ng loob ay pumapaloob sa ating mga puso tulad ng ugat ng mapait na halaman na dahan-dahang kumakalat at kumakain sa ating kalooban. Ngunit sa kabaligtaran ng ating naiisip, ang pagpapatawad ay hindi isang aksyon na nakikinabang ang ibang tao kundi tayo mismo. Ang pagpapatawad ay sa katunayan isang hakbang patungo sa pagpapalaya na kapag totoo ay nagdudulot sa atin ng spiritual, emosyonal at pisikal na pagpapagaling.
At ang kalayaang ito ay siyang nais ipagkaloob sa atin ni Diyos. Simulan natin sa isang tanong. Naisip mo na ba kung paano makakapagpalaya sa iyo ang pagpapatawad? Hindi lang pagpapalaya mula sa bigat ng galit, kundi mula sa emosyonal na pagkakakulong na pumipigil sa atin na mabuhay sa masaganang buhay na inihanda ni Diyos para sa atin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang sakit o tanggapin ang pagkakamali ng iba na parang walang nangyaring mali. Ang pagpapatawad ay isang pagpili na hindi pabayaan ang ating buhay na kontrolin ng mga bagay na ginawa sa atin. Isa itong hakbang ng pagmamahal, ng pagtitiwala kay Diyos na nag-aanyaya sa atin na isuko ang bigat na ating dala at ipagkatiwala ang lahat kay Diyos. Ang pagninilay na ito tungkol sa pagpapatawad ay nagiging mas malalim kapag naaalala natin ang kwento ni Esteban, ang unang martir ng Kristyanismo. Hindi lamang siya nasaktan ng mga salita at gawa ng ibang tao, kundi literal na binato siya hanggang sa mamatay. Ngunit, ang ginawa niya sa gitna ng ganitong paghihirap ay isang aral ng pagpapatawad at pagsuko. Habang binabato siya ng mga tao, si Esteban, na may pusong puno ng sakit, ngunit puno rin ng pagmamahal kay Diyos, ay nagdasal, Panginoon, huwag mong ituring na kasalanan ito. Mga Gawa 7:60. Sa huling sandali ng kanyang buhay, pinili ni Esteban na patawarin ang mga taong pumapatay sa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang aksyon ng pagpapatawad, hindi lamang niya ipinakita ang kanyang matibay na pananampalataya kay Diyos, kundi pinalaya rin niya ang kapangyarihan ni Diyos na baguhin ang sitwasyon. Ngayon baka'y tanong mo, paano ko mapapatawad ang isang tao na malalim akong nasaktan? Ang sagot ay nakasalalay sa pag-unawa na ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ginagawa natin para sa ating mga kaaway o mga nagkasala laban sa atin, kundi para sa ating sarili upang tayo'y maging malaya. Kapag pinananatili natin ang galit sa ating mga puso, pinapayagan natin na patuloy na kontrolin ng taong nagpasakit sa atin ang ating mga emosyon, ang ating mga desisyon at pati na ang ating hinaharap. Sa makatuwid, ang pagpapatawad ay hindi isang pabor na ginagawa natin sa iba, kundi isang pabor na ginagawa natin sa ating sarili. Isipin mo sandali kung ano ang magiging buhay mo nang walang bigat ng sama ng loob, ng mga akumuladong sakit, ng paghahangad, ng paghihiganti. Isipin mo na malaya ka mula dito, na ang iyong puso ay magaan at may kapayapaan sa iyong isipan dahil alam mong hindi mo na kinikimkim ang bigat ng iba, kundi may tiwala ka na si Diyos, ang makatarungang hukom, ang mag-aalaga sa lahat ng hindi makatarungang ginawa sa iyo. Si Jesus, sa kanyang walang hangang karunungan at pagmamahal, ay nagturo sa atin tungkol sa pagpapatawad sa isang malalim na paraan. Nang tanungin siya ng mga alagad tungkol sa pagpapatawad, kung dapat ba nilang patawarin, hanggang 7 beses sumagot si Jesus gamit ang isang talinghaga na nagpapakita ng puso ng Diyos tungkol sa pagpapatawad. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang alipin na may malaking utang sa kanyang Panginoon, isang utang na imposibleng bayaran. Ngunit sa halip na parusahan, ang alipin ay ipinagkalooban ng awa at pinatawad ang kanyang utang. Ngunit ang parehong alipin na pinatawad mula sa isang malaking utang ay hindi nagpakita ng awa sa kanyang kapwa na may maliit na utang sa kanya. Ipinadala niya ito sa bilangguan dahil hindi nakabayad. Nang malaman ng Panginoon ito, nagalit siya at ipinadala ang alipin sa bilangguan at sinabi, "Pinatawad kita sa lahat ng utang na iyon dahil ako'y iyong tinawag. Hindi mo ba dapat ipakita ang awa sa iyong kapwa tulad ng ipinakita ko sa iyo?" Mateo 22:33. Ang talinghagang ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Kung tayo ay pinatawad ni Diyos sa ating mga pagkakamali at kasalanan, paano natin maaaring tanggihan ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin?
Ang pagpapatawad ay isang daloy na may dalawang direksyon. Pinapatawad tayo ni Diyos upang mapatawad natin ang iba. Ipinapakita niya ang kanyang awa upang magpakita tayo ng awa sa ating mga relasyon sa iba. Ito ang nagdadala ng pagpapagaling sa ating kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang nangyari, kundi hayaan mong ang tao at ang sitwasyon ay maging kay Diyos. Kapag pinatawad mo, hindi mo binabaliwala ang sakit o ang hindi makatarungang ginawa, kundi tinatanggap mo na si Diyos lamang ang may kakayahang baguhin ang anumang sitwasyon para sa kapakanan ng lahat ng kasangkot. Siya lamang ang makakapag-ayos ng nawalang bagay, makapagpapagaling ng nasugatang puso, at madalas ginagamit pa niya ang ating mga sugat upang lumikha ng bago at mas maganda. Ang pagpapatawad ay malapit ding konektado sa ating relasyon kay Diyos. Nang turuan tayo ni Jesus na magdasal sa Ama namin, sinabi niya, "Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin." Mateo 6:12. Ang pagpapatawad ay isang kondisyon upang maranasan natin ang ganap na kalayaan kay Kristo. Kapag pinapatawad natin, hindi lamang natin pinapalaya ang iba, kundi tayo rin ay nagpapalaya mula sa lahat ng bagay na nagbibilanggo sa atin, ang sakit, ang galit, at ang kawalan ng kapayapaan. Ngayon, baka itanong mo, paano ko gagawin ito? Paano ko pipiliing magpatawad kung ang sakit ay buhay na buhay pa at ang sugat ay sariwa? Ang sagot ay, ang pagpapatawad ay hindi isang pakiramdam, kundi isang desisyon. Isang desisyon na sumunod kay Diyos, isang hakbang ng pagtitiwala sa kanyang katarungan at karunungan. Nagsisimula ang pagpapatawad sa ating puso, ngunit ito ay makikita sa ating mga kilos. Minsan, ang pagpapatawad ay isang proseso at naiintindihan tayo ni Diyos. Alam niya na kadalasan hindi madaling magpatawad, ngunit binibigyan niya tayo ng biyaya upang gawin ang hakbang na ito. Ang katotohanan ay, sa pagpapatawad, binubuksan natin ang pinto para sa pagpapagaling sa ating buhay. Hindi lamang tayo tinatawag ni Diyos na magpatawad, kundi tayo rin ay kanyang pinapalakas upang magawa ito. Hindi natin ito kayang gawin mag-isa, ngunit si Diyos ang nagbibigay ng lakas upang magpatawad at mabuhay ng malaya mula sa bigat ng galit at sama ng loob. Kung ikaw ay nagdadala ng bigat ng pagpapatawad, kung may taong hindi mo pa kayang patawarin, inaanyayahan kita na gawin ang hakbang na ito. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyo. Hindi dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa nais gawin ni Diyos sa iyong buhay. Tandaan mo na ang pagpapatawad ay isang hakbang ng pananampalataya at pagsunod. Hindi lamang ito nagdudulot ng kapayapaan sa ating puso, kundi inilalapit tayo sa daan ng pagpapagaling at pagbabago. May mas mataas na plano si Diyos para sa iyo kaysa sa iyong inaasahan. Huwag mong hayaang ang galit at sama ng loob ay maagaw ito sa iyo. Magpatawad at makikita mo kung paano ang kapayapaan ni Diyos na lampas sa lahat ng pangunawa ay pupuno sa iyong puso. Gagawin niyang bago ang lahat ng bagay at ang iyong buhay ay mapupuno ng kalayaan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ang pagbabago ng sakit sa lakas. Paano ka hinuhubog ni Diyos sa mga bagyo ng buhay kapag tayo ay dumadaan sa mga oras ng sakit, pagtataksil at hindi makatarungang trato? Natural lang na maramdaman natin ang ating kahinaan at kawalan ng lakas. Ang pakiramdam na ang lahat ng ating mga gawain ay nauurong ay maaaring magpabagsak sa atin, at madalas ang buhay ay nagdadala ng mga sitwasyon na tila walang kahulugan. Ang sakit ay humahamon sa atin na maunawaan ang layunin ng ating pag-iral, ang dahilan kung bakit tayo dumaraan sa ganitong mga pagsubok, at dito magsisimula si Diyos na magtrabaho sa ating mga buhay sa isang paraan na madalas ay hindi natin agad na nauunawaan.
Ngunit ano kaya ang nakatago sa likod ng sakit? Ito ba ay isang masamang bagay na kailangan natin iwasan o isang pagkakataon upang tayo ay maging mas malakas, mas matalino at mas kamukha ni Kristo? Sa blocking ito, nais nating tuklasin ang proseso ng pagbabago na nangyayari sa ating buhay kapag pinapayagan tayo ni Diyos na dumaan sa mga bagyong emosyonal at espiritual. Ang pag-unawa na may layunin ng sakit ay ang unang hakbang upang makita ang kamay ni Diyos sa mga pinakamahirap na sandali ng buhay. Hindi mahalaga kung gaano man kalaki ang iyong paghihirap ngayon, si Diyos ay, sa kasalukuyan, hinuhubog ka upang maging mas malaki. Naisip mo na ba na ang mga bagyo sa iyong buhay ay hindi lamang mga aksidente? Hindi lamang ito mga resulta ng mga maling pagpili o mga aksyon ng ibang tao. Imbes na makita ang sakit bilang isang parusa, simulan itong tingnan bilang isang proseso ng pagpapakinis, isang kasangkapan na ginagamit ni Diyos upang ipagtaguyod ang ating karakter, gawing mas malakas at mas handa tayo para sa kung ano ang inihanda niya para sa atin. Ang Apostol Pablo ay nagsasabi tungkol sa prosesong ito ng pagbabago sa isang malalim na paraan sa kanyang sulat sa mga Romano. Alam natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28. Hindi pinapayagan ni Diyos na tayo ay magdusa ng walang dahilan, kundi ginagamit niya ang bawat paghihirap bilang isang kasangkapan ng pagpapalago. At bagamat hindi natin ito agad na nauunawaan, maaari tayong magtiwala na kahit sa pinakamatinding sakit, si Diyos ay nagtatrabaho upang hubugin tayo sa wangis ng Kanyang anak. Ngunit paano ito ginagawa ni Diyos? Paano niya ginagamit ang mga bagyo ng buhay upang tayo ay maging mas malakas? Ang unang susi upang maunawaan ang pagbabago na ito ay ang pagkilala na kahit na ang mga bagay ay tila wala ng kontrol, si Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Hindi siya nawawala at wala sa sakit na nararamdaman mo ang nangyari ng walang dahilan. Kung ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok sa iyong buhay, tandaan mo na walang bagay ang lumalampas sa kapangyarihan ni Diyos. At higit pa, ginagamit niya ang sitwasyon para sa isang mas mataas na layunin. Nais niya na matutunan mong magtiwala sa Kanya, magdepende sa Kanya at tuklasin ang Kanyang lakas sa gitna ng kahinaan. Isipin mo ang isang sandali ng iyong buhay kung saan pakiramdam mo'y naubos na ang lahat. Isang sandali na parang wala ng pag-asa. Marahil ay nagtanong ka, nasaan si Diyos sa lahat ng ito? Bakit niya ako pinapayagang dumaan sa ganito? Maaaring ang mga tanong na ito ay patuloy pa rin sa iyong isipan, ngunit ang kailangan mong maunawaan ay ang pagbabago na nais ni Diyos na mangyari sa iyong buhay ay maaaring magmula sa bagyo. Sa sandali ng sakit, nais niya na matutunan mong tumingin sa Kanya ng may tiwala, kahit na ang hangin ay malakas at ang mga alon ay mataas. Isang kwento mula sa Biblia na mahusay na nagpapakita ng prosesong ito ng pagbabago ay ang kwento ni Pedro na naglakad sa ibabaw ng tubig. Nang ang mga alagad ay nasa bangka at nakaharap sa isang bagyo sa dagat, lumapit si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig at si Pedro na tinutulungan ng pananampalataya ay humiling na makalakad papunta kay Jesus. Sinabi ni Jesus, "Halika!" At si Pedro na may pananampalataya ay nagsimulang maglakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang makita ang malakas na hangin at maramdaman ang takot na pumasok sa kanyang puso, nagsimula siyang lumubog. At sa sandali ng kanyang paglubog, siya'y tumawag kay Jesus at agad siyang iniligtas ni Jesus. Ang aral ng kwentong ito ay malalim. Kapag tayo ay humaharap sa mga bagyo ng buhay, maaari tayong magsimulang maglakad na may pananampalataya. Ngunit kapag tumutok tayo sa takot at sa mga pagsubok, maaaring magsimula tayong lumubog. Gayunpaman,
Tulad ng ginawa ni Jesus kay Pedro, iniabot niya ang kanyang kamay at iniligtas siya. Ang kailangan mong maunawaan ay na ang bagyo, ang takot, ang sakit, lahat ng ito ay isang pagkakataon para tumingin kay Jesus at magtiwala sa Kanya ng mas malalim. Hindi nais ni Diyos na manatili tayo sa paghihirap. Nais niya na sa pamamagitan ng sakit, matutunan natin ang isang bagong paraan ng pamumuhay, isang paraan kung saan ang kanyang lakas ay nagiging maliwanag sa ating kahinaan. Sa katunayan, madalas ang sakit ang nagiging pinakamagandang lupa kung saan ginagawa ni Diyos ang kanyang pinakamalalim na gawain. Kapag tayo ay komportable, madali nating nakakalimutan ang ating pagdepende sa Kanya. Ngunit sa mga pagsubok, ang ating pananampalataya ay pinapadalisay, nililinis at tayo'y nagiging mas sensitibo sa Kanyang tinig. Sa mga sandaling ito, tayo'y hinuhubog niya, tinuturuan tayong magtiwala sa kanyang providensya at kilalanin ang kanyang presensya sa ating buhay. Ang sakit ay nagtuturo sa atin na iwan ang ating pagiging self-sufficient at magpasya na humingi ng tulong mula sa kanya. Isa pang makapangyarihang halimbawa ng prosesong ito ng pagbabago ay ang kwento ni David, ang batang pastol na pinili bilang hari ng Israel. Bago siya naging hari na kinikilala ng lahat, dumaan si David sa malalim na paghihirap at pagkahiya. Siya'y pinursige ni Saul, kinailangan niyang tumakas upang iligtas ang kanyang buhay at nakaharap sa maraming laban, kapwa pisikal at espiritual. Ngunit sa pamamagitan ng mga masakit na karanasang ito, inihanda siya ni Diyos upang maging isang tao ayon sa kanyang puso. Ang sakit na naranasan ni David ay hindi nawala ng walang layunin. Ginamit siya ni Diyos upang hubugin ang kanyang karakter, upang maging matatag, puno ng lakas ng loob at pananampalataya, handa upang pamunuan ang bayan ng Israel. Ikaw, tulad ni David, ay maaaring dumaan sa mga sandali ng pag-uusig, hindi makatarungang trato at laban. Ngunit ang kailangan mong tandaan ay na si Diyos ay naghahanda sa iyo para sa mas mataas na layunin. Ang iyong sakit ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang simula ng isang bagong bagay. Hindi nagmamasid si Diyos sa iyong paghihirap. Ginagamit niya ito upang gawing mas malakas ka, mas maaasahan at mas handa upang magampanan ang layunin na inilaan niya para sa iyo. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay maaring ang proseso ng paghubog na kinakailangan upang maghanda ka para sa kung ano ang itinatakda ni Diyos para sa iyong hinaharap. Kaya't kung ikaw ay dumaranas ng bagyo ngayon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Si Diyos ay kasama mo at ginagamit niya ang sitwasyon upang gawing mas katulad kanya. Ang proseso ng pagbabago ay maaaring masakit, ngunit ang gantimpala na inihanda niya para sa iyo ay mas malaki pa kaysa sa iyong inaasahan. Bawat luha, bawat sakit, bawat sandali ng pasakit ay isang pagkakataon upang ikaw ay lumago sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ngayon, habang dumaraan ka sa bagyong ito, itanong mo sa iyong sarili, ano ang nais ituro sa akin ni Diyos? Sa pamamagitan nito, paano niya ako hinuhubog sa prosesong ito? Imbes na mag-focus sa sakit, subukan mong makita ang mga aral na nais niya ituro sa iyo. Tandaan, si Diyos ang mag-uukit ng iyong buhay at ikaw ang clay na kanyang hinuhubog. Ang sakit ay maaaring ang kinakailangang proseso upang ikaw ay maging isang lalagyan ng karangalan na handa upang matupad ang layunin na inihanda ni Diyos para sa iyong buhay. Binabago ni Diyos ang iyong sakit at ginagawang lakas. At sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, titingnan mo ang iyong nakaraan at makikita mo kung gaano ka na hinubog sa kanyang kamay. Ang mga bagyo ay hindi ang katapusan, kundi ang daan kung saan tinatrabaho ni Diyos ang iyong buhay upang maisakatuparan ang isang dakilang bagay. Ang katahimikan ni Diyos kapag siya ay tila malayo,
May mga pagkakataon sa buhay na ang sakit ay labis, ang mga pagsubok ay malalaki, na nagsisimula tayong magtanong, nasaan si Diyos? Bakit hindi siya kumikilos? Bakit tila malayo siya sa akin habang ang aking kaluluwa ay sumisigaw ng tulong? Ang katahimikan ni Diyos ay isa sa pinakamalaking hamon na maaari nating maranasan sa ating spiritual na paglalakbay. Kapag ang lahat sa ating paligid ay tila gumuho at nagsisimula na tayong mawalan ng pananampalataya, dito na pumapasok ang tanong, bakit tahimik si Diyos? Kung ikaw ay dumadaan sa isang sitwasyon kung saan nararamdaman mong hindi sumasagot si Diyos sa iyong mga dasal, kung naranasan mo na ang malalim na paghihirap na tila nakalimutan ka niya, nais kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay dumadaan sa mga ganitong sandali. At dito, sa katahimikan, sa tila walang laman na espasyo sa pagitan mo at ni Diyos, maraming malalalim na aral ng pananampalataya at pagtitiwala ang matututunan. Ang katahimikan ni Diyos ay hindi tanda ng kanyang pag-abandona. Sa kabaligtaran, ito ay isang paraan upang tayo'y dalhin niya sa mas malalim na pag-asa, mas matibay na pagtitiwala at ganap na pagsuko. Sa katahimikan, gumagawa si Diyos sa ating buhay, isang bagay na hindi natin agad naiintindihan, ngunit mamaya ay magpapakita bilang isang biyaya ng espiritual na maturity. May isang kwento sa Biblia na magandang halimbawa ng katahimikan ni Diyos. Ang kwento ni Ana, ina ni Samuel. Si Ana ay dumaan sa matinding pagdurusa. Siya ay baog at hindi makapagkaanak at ang kanyang pagnanais na maging ina ay sumik sa kanyang puso. Ang kanyang kalungkutan ay malalim at siya ay nanalangin ng taimtim, humihiling kay Diyos ng isang anak. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, tila tahimik si Diyos. Si Ana ay nanalangin, nananabik, ngunit wala nangyayari. Od marabang hindi pa sapat ang sitwasyon, siya rin ay naharap sa pang-aasar ni Penina, ang isa pang asawa ni Elkana, na patuloy siyang pinagtatawanan dahil sa kanyang pagkabaog, ngunit hindi sumuko si Ana. Patuloy siyang nanalangin kahit na tila hindi siya pinakikinggan ni Diyos. Sa isang sandali ng matinding kalungkutan, ginawa niya ang isang pangako kay Diyos. Kung magbibigay ka sa akin ng anak, ibibigay ko siya kay Lord para sa buong buhay niya. 1 Samuel 1:11. At sa sandaling iyon ng pagsuko at pagtitiwala, narinig ni Diyos ang kanyang panalangin at binigyan siya ng anak, si Samuel, na naging isa sa mga pinakamahalagang propeta ng Israel. Ano ang matutunan natin sa kwento ni Ana? Si Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin, ngunit ginamit niya ang katahimikan upang palakasin ang pananampalataya ni Ana, upang ihanda siya para matanggap ang biyaya na matagal na niyang hiniling. Ang katahimikan ni Diyos ay hindi kakulangan, kundi isang proseso ng paghahanda. Alam ni Diyos na kailangan dumaan si Ana sa panahong ito ng paghihintay upang maging tapat ang kanyang puso sa kanyang layunin. Nang dumating ang biyaya, ito ay higit pa sa inaasahan ni Ana, sapagkat alam niyang ang sagot ni Diyos ay dumating sa tamang oras at ayon sa kanyang banal na layunin. Kung ikaw ay dumaranas ng katahimikan, kung ikaw ay nananalangin at sumisigaw, ngunit hindi nararamdaman ang presensya ni Diyos, intindihin mo na ang katahimikan na ito ay hindi tanda na ikaw ay nakalimutan. Si Diyos ay tapat at palaging gumagawa sa likod ng mga eksena, kahit na hindi natin nakikita. Ang katahimikan ni Diyos ay maaaring ang paraan kung paano niya tayo inihahanda para sa mga darating na bagay. Minsan, kailangan nating maghintay upang matutong magtiwala kay Diyos sa mas malalim na paraan. At sa panahong ito ng paghihintay, ang ating pananampalataya ay pinapalakas, ang ating mga puso ay hinuhubog, at si Diyos ay gumagawa ng isang gawain sa ating loob na hindi natin kayang makita sa mga oras ng katahimikan. Isipin mo kung paano ginamit ni Diyos ang katahimikan sa ibang mga kwento sa Biblia.
Alalahanin si Moises na nagdusa sa disyertong 40 taon, malayo sa kanyang pamilya, malayo sa lahat ng kanyang nakasanayan. Tinawag si Moises para sa isang dakilang misyon, ngunit bago siya magamit ni Diyos sa kamanghamanghang paraan, kailangan muna niyang dumaan sa panahong ito ng paghihintay. Sa mga tao ng katahimikan, si Moises ay binago. Hinubog siya ni Diyos. Tinuruan siyang magtiwala sa kanyang oras at plano. Kung wala ang panahong ito ng katahimikan at paghahanda, hindi magkakaroon si Moises ng lakas upang iligtas ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin. Ang katahimikan ni Diyos ay makikita rin sa isang mahalagang sandali sa buhay ni Jesus. Nang siya ay nasa hardin ng Getsemani, handa ng mahuli at ipako sa krus, nanalangin siya kay Diyos. Humihiling na kung maaari ay alisin ang kalisi ng sakit sa kanya. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban. Mateo 26:39. Si Jesus ay nanalangin ng taimtim, ngunit hindi tinanggap ang kanyang hinihingi. Ang Ama ay tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay mahalaga para sa katuparan ng plano ng kaligtasan ni Diyos. Si Jesus, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay ipinakita ang pinakamalalim na tiwala at pagsuko. Ang katahimikan ni Diyos sa Getsemani ay hindi kakulangan ng awa, kundi isang paanyaya para kay Jesus na ipakita ang kanyang buong pagdepende sa Ama at para magampanan ng misyon ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Ang katotohanan ay na ang katahimikan ni Diyos ay madalas na ang paraan kung paano tayo tinuturuan upang magtiwala ng buo sa Kanya, maghintay sa Kanyang kalooban at maunawaan na ang Kanyang oras ay perpekto. Hindi tayo iniiwan ni Diyos sa anumang oras. Kahit na siya ay tahimik, pinapanday niya tayo, hinuhubog tayo at inihahanda tayo para sa mga darating na bagay. Ang katahimikan, kaya, ay hindi isang hadlang sa ating pananampalataya, kundi isang pagkakataon upang tayo ay lumago, mapalalim ang ating tiwala kay Diyos at magtaglay ng pananampalataya na hindi nakasalalay lamang sa agarang mga sagot, kundi sa katiyakan na si Diyos ay may hawak ng lahat. Ngayon, kung ikaw ay nakakaranas ng katahimikan ni Diyos, tandaan mo na siya ay mas malapit sa iyo kaysa sa iniisip mo. Hindi ka niya nakalimutan. Siya ay nakikinig sa iyong mga panalangin. At tulad ng ginawa niya kay Ana, kay Moises at kay Jesus, gagamitin niya ang sandaling katahimikan upang ihanda ka para sa isang mas malaking layunin. Mahal ka ni Diyos. Siya ay gumagawa sa iyong buhay at sa tamang panahon, siya ay magpapakita sa iyo ng isang paraan na hindi mo pa naisip. Ang katahimikan ni Diyos ay isang paanyaya upang magtiwala ka sa Kanya ng buong puso. Sa puntong ito, nais kung maglaan ka ng sandali upang magnilay sa katahimikan ni Diyos sa iyong buhay. Ano ang nais niyang ituro sa iyo ngayon? Ano ang nais niyang matutunan mo habang ikaw ay naghihintay? Ang kapayapaan ni Diyos na lumalabis sa lahat ng pangunawa ay nakahanda para sa iyo. Siya ay gumagawa sa iyong buhay at ang kanyang katahimikan ay bahagi ng proseso upang ihanda ka para sa isang kamanghamanghang hinaharap. Si Diyos ay kasama mo at siya ay magdadala sa iyo patungo sa tagumpay. Huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy na manalangin, patuloy na magtiwala at tiyakin na malapit na ang oras ng kanyang pagpapakita ng malakas na sagot na iyong hinihintay. Ang pangako ng pagbabalik loob, paano binabago ni Diyos ang ating pagdurusa at ginagawa. Itong pag-asa naramdaman mo na ba na parang ikaw ay nasa kailaliman ng madilim na balon? Na parang ang lahat ng iyong naranasan hanggang sa puntong iyon ay puro sakit, pagkawala at paghihirap. Madalas, ang buhay ay nagdadala ng mga mahihirap na sandali kung saan ang bigat ng realidad ay tila napakabigat at ang mga sagot ay tila malayo. Sa mga oras na ito, maaari tayong magtanong, may pag-asa pa ba para sa akin? Paano ko maaaring paniwalaan na may layunin ng lahat ng ito?
Ang mga tanong na ito, kahit na puno ng sakit, ay mga lehitimong tanong at bahagi ng ating paglalakbay bilang tao. Lahat tayo, sa isang punto ng ating buhay, ay dumarating sa mga sitwasyon kung saan ang paghihirap ay tila walang katapusan. Ngunit, ang itinuturo sa atin ng Biblia ay na gaano man kabigat ang landas, ang pangako ng pagbabalik loob ay totoo. Hindi lang tayo tinitingnan ni Diyos sa kalagitnaan ng ating sakit, kundi ginagamit niya ang ating pagdurusa upang tayo'y baguhin at dalhin sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Ang pangako ng pagbabalik loob ay sentral sa mensahe ng Kristyanismo. Kapag pinag-uusapan natin ang pagbabalik loob, pinag-uusapan natin ang isang malalim at makapangyarihang proseso kung saan si Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya kinukuha ang ating mga pagkawala, sakit at kahinaan at ginagawang bago at naibalik na muli. Ang pagbabalik loob ay hindi lang tungkol sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, kundi tungkol sa kumpletong pag-renew ng ating buhay kung saan ang sakit at pagkawala ay nagiging bahagi ng ating patutuo ng tagumpay. Upang mas maunawaan kung paano nangyayari ang pagbabalik loob na ito sa ating buhay, kailangan nating tumingin sa buhay ni Jesus, ang pinakamataas na mambabawi. Nang dumating siya sa mundo, hindi siya dumating upang maging isang hari sa tradisyonal na kahulugan, kundi upang maging ang aliping nagdurusa, ang nagdala ng bigat ng ating sakit at kasalanan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay ang pinakadakilang sukdulan ng paghihirap ng tao, isang paghihirap na hindi makatarungan, ngunit may isang mas mataas na layunin, ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ipinakita niya sa atin na ang paghihirap ay maaaring maging daan patungo sa pagbabalik loob, na ang sakit ay maaaring gawing kaluwalhatian. Ngayon, baka magtanong ka, paano ito naaangkop sa aking buhay? Paano ko matatagpuan ang pagbabalik loob sa kalagitnaan ng paghihirap na aking nararanasan? Ang sagot ay nasa paraan ng ating pagtingin sa mga pagsubok. Ang sakit, ang pagkawala, ang pagtanggi, ang mga pagtataksil. Lahat ng mga sandali na ito, kahit na masakit, ay maaaring maging mga kanal kung saan tayo pinapalapit ni Diyos sa Kanya. Sa sakit, tayo'y nagiging mas sensitibo sa Kanyang tinig, mas umaasa sa Kanyang biyaya, at mas handang magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Tingnan natin ang kwento ni Job, isang lalaking nakaranas ng di mabilang na sakit, hindi dahil sa kanyang sariling mga kasalanan, kundi dahil siya ay naging paksa ng isang divine na pagsubok. Nawala kay Job ang lahat, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang kalusugan, ang kanyang mga anak. At kahit na siya ay sumigaw kay Diyos para sa mga sagot, nanatiling tahimik si Diyos. Si Job ay nahulog sa isang walang katapusang sakit, hindi maintindihan ang layunin ng lahat ng nangyayari sa kanya. Ngunit ang nagpapahanga sa kwento ni Job ay sa kabila ng kanyang sakit, hindi niya iniwan ang kanyang pananampalataya. Nagtanong siya, naghinagpis, ngunit hindi siya tumigil sa pagtitiwala kay Diyos. Ang matutunan natin sa buhay ni Job ay na ang pagbabalik loob ay hindi dumarating agad at hindi palaging may malinaw na mga paliwanag, ngunit dumarating ito kapag nauunawaan natin na ang paghihirap ay hindi ang katapusan ng ating kwento. Si Job, sa huli, ay nakuha muli ang lahat, ngunit sa isang mas mayamang paraan, mas pinagpala kaysa dati. Ang ginawa ni Diyos sa buhay ni Job ay hindi lang ibinalik ang mga nawala, kundi pinalalim ang kanyang relasyon kay Diyos. Ang sakit ni Job ay naging daan patungo sa isang mas malalim na pagkaunawa kung sino si Diyos at kung paano siya kumikilos sa ating buhay. Natutunan ni Job na si Diyos ay kasama niya kahit na sa katahimikan, kahit na sa sakit. Ang pangako ng pagbabalik loob ay ito, na kahit na hindi natin nauunawaan, kahit na ang paghihirap ay bumabagsak sa atin, si Diyos ay gumagawa sa atin. Hindi niya tayo iniiwan. Kahit sa mga sandali na nararamdaman nating tayo'y nawawala sa gitna ng sakit,
Si Diyos ay kumikilos, inihahanda ang ating mga puso para sa kabuuan ng kanyang pangako. Ang paghihirap ay hindi isang bagay na ipinapalaganap ni Diyos, ngunit isang kasangkapan na ginagamit niya upang tayo'y hubugin, upang turuan tayong magtiwala sa Kanya, at upang ipakita sa atin na Siya lang ang makakapagbigay ng pag-asa na ating kailangan. Ang pagbabalik loob na inaalok ni Diyos ay mas malalim kaysa sa isang simpleng pagbabago ng mga panlabas na pangyayari. Ang pagbabalik loob ay nagsisimula sa puso sa ating pananaw. Minsan, ang pinakamalaking sakit na ating nararanasan ay hindi nasa mga pagkawala na naranasan natin, kundi sa paraan ng ating pagtingin dito. Ang sakit, kung hindi ito haharapin, ay maaaring magubos sa atin, magpapabitter, magbibigay ng disillusionment. Ngunit kapag iniiwan natin ang ating mga sakit kay Diyos, kaya niya itong gawing mas maganda. Kaya niyang bigyan tayo ng bagong pananaw sa ating nararanasan at matutunan nating makita ang kanyang kamay na kumikilos para sa atin. May isa pang kwento na magaling na nagpapakita ng pagbabalik loob mula sa sakit. Isipin ang kwento ni Jose, anak ni Jacob. Siya ay itinakwil ng kanyang mga kapatid, ipinagbili bilang alipin at dumaan sa maraming taon sa isang banyagang lupain. Ang kanyang sakit ay malalim. Gayunpaman, nang si Diyos ay inilagay siya sa isang posisyon ng kapangyarihan sa Ehipto, nagawa ni Jose na balikan at makita kung paano ang lahat ng pagdurusa na kanyang naranasan ay bahagi ng isang mas mataas na plano. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Pinagsamantalahan ninyo ako, ngunit ginamit ni Diyos ito upang gumawa ng mabuti." Genesis 50:20. Nakita ni Jose na ang sakit at pagkawala na kanyang naranasan ay hindi walang kabuluhan. Ginamit ni Diyos ang pagdurusa upang ihanda siya na iligtas ang maraming buhay, kabilang na ang kanyang sariling pamilya. Ang kwento ni Jose ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang pagbabalik loob ay hindi lamang nagbabalik sa ating mga nawalang bagay, kundi naghahanda din tayo para sa mas mataas na layunin. Hindi lamang binabago ni Diyos ang ating sakit, ginagamit niya ito para sa isang banal na layunin. Ang iyong pinagdadaanan ngayon ay maaaring ang paghahanda para sa isang mas dakilang bagay na itinalaga ni Diyos para sa iyong buhay. Ang sakit na iyong nararamdaman ay maaaring ang susi sa pag-unlad na kailangan mo upang tuparin ang plano ni Diyos. Si Diyos ay eksperto sa pagkuha ng kagandahan mula sa kaguluhan. Kaya niyang kunin ang mga sirang piraso ng iyong buhay at gamit ang kanyang kapangyarihan ng pagbabalik loob, gumawa ng isang bagong bagay na kamangha-mangha. Hindi ibig sabihin na ang sakit ay madaling intindihin o tiisin, ngunit ibig sabihin ay kaya niya magdala ng liwanag sa mga pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Hindi kanila yon upang magtagal sa isang siklo ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang pangako ng pagbabalik loob ni Diyos ay na ginagamit niya ang lahat ng iyong pinagdadaanan upang magdala ng mabuti. Kahit na ang mga pangyayari ay hindi agad nagbabago, nagsisimula ang proseso ng pagbabalik loob sa iyong loob. Sa pagtitiwala kay Diyos at pagbibigay ng iyong mga sugat sa Kanya, pinapayagan mong baguhin niya ang iyong sakit upang maging isang pinagkukunan ng lakas, pag-asa at patotoo. Kung ikaw ay dumadaan sa isang panahon ng paghihirap, kung ang mga pangyayari ay nagpapahirap sa iyo, tandaan mo na hindi ka iniwan ni Diyos. Siya ay kasama mo at sa pamamagitan ng pagbabalik loob, inihahanda ka niya para sa isang mas dakilang layunin. Huwag hayaang ang sakit ang magtakda sa iyo. Sa halip, hayaan mong ang pangako ng pagbabalik loob ang magbago sa iyo. May isang mas maliwanag na hinaharap si Diyos para sa iyo, at ang lahat ng iyong pinagdadaanan ngayon ay bahagi ng kanyang perpektong plano. Ang kapangyarihan ng pag-asa. Kapag ang sakit ay nagtuturo sa atin na tumingin sa hinaharap sa mga sandali ng sakit,
Madalas tayong matutukso na tumingin lamang sa kasalukuyan, sa agarang paghihirap, sa mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon. Natural lang na ang sakit ay mang-akit sa atin ng ganito, na para bang ang mundo sa ating paligid ay gumuho. Ngunit sa mga sandaling ito, tinatawag tayo ni Diyos na tumingin lampas sa sakit, itutok ang ating mga mata sa pag-asa na hindi nakabatay sa mga pangyayari, kundi sa kanyang pagiging tapat. Ang tunay na pag-asa, ang pag-asa na iniaalok ni Diyos, ay hindi isang malabo o panandaliang pag-asa. Ito ay isang pag-asa na matibay, tiyak at nagdudulot ng kapayapaan sa ating puso, anuman ang ating nararanasan sa kasalukuyan. Naisip mo na, ba na ang pag-asa ay isa sa pinakamahalagang biyaya na maaari nating pagyamanin sa ating buhay? Ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatuloy. Maniwala na, gaano man kahirap ang ating paglalakbay, may layunin si Diyos para sa atin, at ang layuning ito ay mabuti. Ang pag-asa ay ang espiritual na pananaw na nagpapahintulot sa atin na makita ang lampas sa sakit ng kasalukuyan at pinapayagan tayong maranasan ang kapayapaan na tanging dumating lamang kapag nagtitiwala tayo kay Diyos para sa hinaharap. Gayunpaman, madalas ang sakit ay nakakabulag sa atin. Kapag tayo ay nagdurusa, mahirap makita ang landas patungo sa hinaharap. Ngunit itinuturo sa atin ng Biblia na kahit na ang sakit ay tila hindi matitiis, tinatawagan tayo ni Diyos na tumingin sa hinaharap ng may pag-asa sapagkat Siya ay gumagawa kahit na hindi natin ito nakikita. Ang pag-asa na iniaalok ni Diyos ay parang angkla para sa ating kaluluwa. Pinapalakas tayo at tinitiyak na tayo ay matatag kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Hindi ito nakabatay sa pangako na hindi tayo dadaan sa paghihirap, kundi sa isang pangako na mas malalim, na si Diyos ay laging kasama natin at ginagamit niya ang bawat karanasan upang tayo'y hubugin at dalhin sa katuparan ng kanyang layunin. Isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng pag-asa sa aksyon ay makikita sa buhay ni Noe. Sinabi ni Diyos kay Noe na winawasak niya ang lupa gamit ang isang baha, ngunit bago iyon, kailangan niyang magtayo ng arka upang iligtas ang kanyang pamilya at mga hayop. Sa mga taon na itinayo ni Noe ang arka, malamang ay maraming tao ang nagbiro sa kanya. Ang ideya ng isang malaking baha ay tila walang kabuluhan para sa karamihan, lalo pat walang mga palatandaan ng ulan o anumang bagay na makapagpapatibay sa ganoong aksyon. Gayunpaman, nagpatuloy si Noe na sumunod sa mga utos ni Diyos. May pag-asa at pananampalataya na totoo ang sinabi ni Diyos, kahit na ang mga tao sa kanyang paligid ay hindi naniniwala. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na madalas tinatawagan tayo na maglakad sa pananampalataya kahit na hindi natin makita ang resulta. Hindi alam ni Noe kung paano magaganap ang mga bagay, ngunit mayroon siyang pag-asa kay Diyos at ang pag-asa na iyon ang nagpapatatag sa kanya hanggang sa katapusan. Ganon din, ang pag-asa na iniaalok ni Diyos sa atin ay hindi nakabatay sa ating mga pangyayaring panlabas, kundi sa hindi matitinag na pagtitiwala na Siya ang may kontrol at ang kanyang mga pangako ay tiyak. Maaring iniisip mo, paano ako magkakaroon ng pag-asa kung ang lahat sa paligid ko ay gumuho? Paano ko pagkakatiwalaan na may magandang mangyayari kapag ako ay sobra ng tinatamaan ng sakit at paghihirap? Ang sagot ay nasa pag-unawa na ang ating pag-asa ay hindi nakabatay sa nakikita natin gamit ang ating mga mata, kundi sa alam natin sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Kahit na ang sakit ay matindi, kahit na ang hinaharap ay tila hindi tiyak, ang pag-asa kay Kristo ay isang matibay na pundasyon. Tinatawagan tayo ni Diyos na magtiwala sa kanyang pagkasoberano at perpektong plano para sa ating buhay. Hindi niya ipinangako na hindi tayo dadaan sa mga pagsubok, ngunit ipinangako niya na Siya ay makakasama natin sa lahat ng oras. Ang Apostol Pablo ay nagsalita tungkol sa pag-asang ito sa isang malalim na paraan sa kanyang sulat sa mga Romano.
sapagkat ang pag-asa ay hindi nagpapahiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Roma 5:5. Ang pag-asa na mula kay Diyos ay hindi tayo binigo dahil hindi ito nakabatay sa mga pangako ng tao, kundi sa kanyang walang hanggang katapatan. Kapag naghintay tayo kay Diyos, alam natin na gagawin niya ang lahat sa kanyang panahon at sa kanyang paraan. Kahit na mahirap ang landas, maaari tayong magtiwala na ginagamit niya ang bawat sitwasyon upang tayo ay mailapit sa wangis ni Kristo at upang maganap ang kanyang plano para sa ating buhay. Isa pang kwento na nagpapakita ng makapangyarihang pag-asa ay ang kay Abraham. Nagbigay si Diyos ng pangako kay Abraham. Siya ay magiging ama ng maraming bansa, ngunit may isang malaking hadlang. Si Abraham at ang kanyang asawa na si Sarah ay matanda na at hindi kayang magkaanak. Ang pangako ay tila imposibleng matupad. Gayunpaman, sa halip na magpadala sa kawalan ng pag-asa, pinili ni Abraham na maniwala sa pangako ni Diyos. Siya ay nagkaroon ng pag-asa kahit na ang realidad ay tila nagsasabing hindi mangyayari, at tinupad ni Diyos ang kanyang pangako. Si Abraham ay naging ama ni Isaac, at mula sa kanya nagsimula ang isang bansa ng mga pagpapala para sa buong mundo. Ang halimbawa ng pananampalataya at pag-asa na ito ay nagtuturo sa atin na kahit na ang mga pangyayari sa ating paligid ay tila imposibleng mangyari, may kapangyarihan si Diyos na gawing posible ang imposibleng bagay kapag inilagay natin ang ating tiwala sa Kanya at pinanatili ang pag-asa sa ating mga puso. Kaya ni Diyos na gawing oportunidad ang ating mga pinakamatinding pagsubok upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ikaw ba ay dumadaan sa isang mahirap na panahon? Ikaw ba ay tinutukso na panatilihin ang pag-asa kahit na ang lahat sa paligid mo ay tila gumuho? Alamin mong nakikita ni Diyos ang iyong pakikibaka. Hindi kanya iniwan, at ang pag-asa na iniaalok niya ay ang susi para malampasan ang sakit. Tinatawagan ka ni Diyos upang tumingin sa hinaharap gamit ang mga mata ng pananampalataya. Magtiwala na, gaano man kadilim ang kasalukuyan, siya ay kumikilos sa iyo at sa pamamagitan mo para sa isang kamanghamanghang layunin. Ang Apostol Pablo ay nagsalita rin tungkol sa ating pag-asa sa isang malalim na paraan sa kanyang sulat sa mga Korinto. Pinapaalala niya sa atin na kahit na tayo ay inuusig, ang ating pag-asa ay hindi nakabatay sa ating lakas, kundi sa lakas ni Diyos. Sa lahat ng bagay, tayo ay pinapalakas, ngunit hindi pinipinsala, nalilito, ngunit hindi nawawala sa pag-asa, pinagtatagumpayan, ngunit hindi iniwan, nababagsak, ngunit hindi nasisira. 2 Korinto 4:8-9. Ang mga salitang ito ay nagtuturo sa atin na kahit sa pinakamabigat na pagsubok, hindi tayo matitinag dahil ang ating pag-asa ay matibay na nakaugat kay Diyos. Siya ang nagpapalakas sa atin, siya ang nagtataas sa atin, at siya ang nagdadala sa atin patungo sa tagumpay. At ito ang pag-asa na nagpapahintulot sa atin na tumingin sa hinaharap ng may tiwala. Kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, maaari nating alalahanin na kay Kristo ang ating kwento ay hindi nagtatapos sa sakit. Nagtatapos ito sa tagumpay. Maaari tayong magtiwala na gagamitin ni Diyos ang ating pinagdadaanan upang tayo'y hubugin at ihanda para sa isang hinaharap na puno ng kanyang presensya at pagpapala. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa isang mahirap na panahon ngayon, tandaan mo, ang iyong sakit ay hindi nagtatakda ng iyong hinaharap. Ang pag-asa na iniaalok ni Diyos ay ang garantiya na gaano man kahirap ang landas, siya ay makakasama mo sa bawat hakbang, ginagawang mabuti ang iyong sakit. May plano si Diyos para sa iyo, at kahit na hindi mo makita ang plano ngayon, tandaan mo na siya ay kumikilos sa iyong buhay ng isang kamangha-manghang paraan. Ang lakas ng panalangin
Paano hanapin si Diyos? Sa gitna ng paghihirap, may mga sandali sa buhay na tila hindi sapat ang mga salita upang ipahayag ang ating nararamdaman. Kapag ang sakit ay malalim at ang paghihirap ay nagiging hindi matiis, ang panalangin ay nagiging isang mahalagang kanlungan. Ngunit minsan, kahit ang panalangin ay tila malayo o mahirap gawin. Gayunpaman, ang panalangin ay ang pinakapuwersang daan na mayroon tayo upang kumonekta kay Diyos, lalo na sa mga sandali ng paghihirap. Kapag ang mundo ay tila gumuho sa ating paligid, ang panalangin ay nagiging susi na nagbubukas ng pinto patungo sa kaaliwan, gabay at kapayapaan na tanging si Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang panalangin ay hindi lamang isang relihiyosong formalidad, isang hanay ng mga salitang binibigkas sa oras ng pangangailangan. Ang panalangin ay isang malapit na pag-uusap kay Diyos, isang hakbang ng pagsuko at pagtitiwala. Kapag tayo ay nananalangin, ipinapahayag natin kay Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya kahit na hindi natin nauunawaan ang sakit na ating nararanasan. Ang panalangin ay hindi nag-aalis ng sakit, ngunit ito ay tumutulong sa atin upang ilagay ang ating sakit sa mga kamay ni Diyos. Alam na Siya ay nakikinig, nakakaunawa at kumikilos para sa atin kahit na hindi natin ito agad nakikita o nararamdaman. Si Jesus sa kanyang buhay sa lupa ay nagbigay sa atin ng pinakamagandang halimbawa ng panalangin sa mga pinakamahirap na sandali. Nang siya ay malapit ng humarap sa pagpapako sa krus, nanalangin siya sa hardin ng Getsemani, humihiling kay Diyos na kung maaari alisin ang kalis ng paghihirap na iyon. Ang kanyang panalangin ay malalim at tapat at hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang sakit at kalungkutan sa harap ng Ama. Kahit na sa gitna ng paghihirap, ipinakita ni Jesus na ang panalangin ay ang paraan upang hanapin ang presensya ni Diyos kapag higit na natin siya kailangan. Hindi niya itinago ang kanyang mga emosyon ni ang kanyang mga pagdududa, kundi dinala ang mga ito diretso kay Diyos, nagtitiwala sa kanyang plano, kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ang mangyayari sa hinaharap. Ang panalangin para sa atin ay maaaring isang sandali ng kahilingan at pagsuko. Walang mali sa pagdarasal na humihiling kay Diyos na alisin ang ating sakit o baguhin ang ating kalagayan. Gayunpaman, ang tunay na panalangin ay nagpapahintulot sa atin na humarap kay Diyos ng tapat, alam na Siya ay nauunawaan tayo at na kahit na ang ating mga panalangin ay hindi nasasagot sa paraang inaasahan natin, Siya ay kasama natin sa bawat hakbang. Binibigyan tayo ng lakas upang magpatuloy. Naranasan mo na bang manalangin sa mga sandali ng malalim na sakit? Ang panalangin ay maaaring mahirap, lalo na kapag ang paghihirap ay matindi. Ngunit isa ito sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang ipahayag ang ating pagtitiwala kay Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay sumusuko sa Kanya, kinikilala na hindi natin kayang kontrolin ang lahat, ngunit nagtitiwala tayo na Siya sa Kanyang karunungan ay kumikilos para sa ating kabutihan. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng isang bagay, kundi tungkol sa paghahanap ng presensya ni Diyos. Pinapayagan Siyang pumasok sa ating paghihirap at bigyan tayo ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa. Ang hindi nauunawaan ng marami tungkol sa panalangin ay na kapag tayo ay nananalangin, hindi lang si Diyos ang nakikinig sa ating mga salita, Siya ay kumikilos ng malalim sa ating mga puso. Minsan, hindi natin alam kung ano ang sasabihin, ngunit ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay namamagitan para sa atin sa mga hindi kayang ipaliwanag na mga daing, dinala ang ating mga pangangailangan diretso kay Diyos. Roma 8:26. Kahit na hindi natin mahanap ang tamang mga salita, ang panalangin ay epektibo sapagkat ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin sa ating paghihirap, isinasalin ng ating sakit at desperasyon sa isang panalangin na direktang umaabot sa puso ni Diyos.
Kapag tayo ay dumadaan sa mahihirap na panahon, ang ating panalangin ay dapat na isang pagpapakita ng ating ganap na pagdepende kay Diyos. Hindi ito tungkol sa panalangin na para bang sinusubukan nating kumbinsihin si Diyos na gawin ang isang bagay para sa atin, kundi isang panalangin na nagsasaad ng pagsuko, isang pagkilala na tayo ay nangangailangan ng Kanya. Kapag tayo ay nananalangin, hindi lang tayo humihiling ng mga sagot, kundi tayo rin ay humaharap kay Diyos, hinahanap ang Kanyang presensya, ang Kanyang kapayapaan, at ang Kanyang gabay. Ang panalangin ay nagtuturo sa atin na magdepende sa Kanya sa bawat sandali, magtiwala na Siya ang may kontrol at na kahit sa gitna ng sakit, Siya ay kumikilos sa atin at sa pamamagitan natin. Isa sa pinakamagandang biyaya ng panalangin ay ang kaaliwan na dulot nito. Kapag tayo ay naguguluhan, ang panalangin ay nagdudulot sa atin ng pakiramdam ng pagiging malapit kay Diyos. Pinapaalala nito sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating sakit. Si Diyos, sa Kanyang walang hanggang awa, ay lumalapit sa atin sa mga sandali ng paghihirap at sa pamamagitan ng panalangin, niyayakap niya tayo ng Kanyang pagmamahal. Ang panalangin ay nagbibigay daan para magpahinga tayo sa katotohanan na si Diyos ay kasama natin, na Siya ay nagmamahal sa atin at na hindi niya tayo iiwan anuman ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Ang panalangin ay nag-aalok din ng pagkakataon na magmuni-muni sa ating pagtitiwala kay Diyos. Sa gitna ng sakit, natural lang na magtanong tayo kung bakit tayo nagdurusa, bakit ang mga bagay ay nangyayari ng ganito. Ngunit kapag tayo ay nananalangin, tayo ay tinatawagan na magtiwala kay Diyos, hindi dahil sa ating kalagayan, kundi dahil sa kung sino Siya. Siya ay mabuti, Siya ay tapat, at Siya ay may plano para sa ating buhay. Kahit na hindi natin nakikita, ang planong iyon ng malinaw sa ngayon. Ang panalangin ay tumutulong sa atin na alalahanin na kahit sa gitna ng sakit, ang katapatan ni Diyos ay hindi nagkukulang at ang Kanyang presensya ay laging naroroon. Naranasan mo na bang madama ang kapayapaan ni Diyos pagkatapos ng isang tapat na panalangin kahit na ang mga pangyayari ay hindi nagbabago? Ang panalangin ay may kapangyarihang magdala ng kaaliwan at lakas dahil inilalagay tayo nito sa harap ng Ama, ang tanging makakapagbigay sa atin ng kapayapaan na ating kailangan. Kapag tayo ay nananalangin, natutuklasan natin ang kanlungan sa Kanyang presensya, isang presensya na yumayakap sa atin at nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit na ang lahat sa paligid natin ay tila gumuho. Ngunit bukod sa kaaliwan, ang panalangin ay tumutulong din sa atin na i-align ang ating mga puso sa kalooban ni Diyos. Minsan, tayo ay nananalangin, humihiling kay Diyos na baguhin ang ating mga kalagayan, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsisimula nating mapansin na ang tunay na panalangin ay hindi lamang humihiling ng panlabas na pagbabago. Ang panalangin ay nagtuturo sa atin na hangarin ang nais ni Diyos para sa atin, na maghanap ng Kanyang kalooban higit sa lahat. Hindi ito nangangahulugang ang ating sakit ay alisin agad, ngunit nangangahulugan ito na natututo tayong magtiwala na sa Kanyang karunungan, Siya ang nakakaalam ng pinakamainam para sa atin. Ang panalangin ay tumutulong sa atin na magkaroon ng pananaw na ang ating sakit ay hindi ang katapusan, kundi isang daan kung saan tayo ay hinuhubog at inihahanda ni Diyos para sa mas malaking layunin. Si Haring David, sa mga pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, ay patuloy na lumalapit kay Diyos sa panalangin. Siya ay nanalangin sa bukirin, tumatakas kay Saul, at nanalangin nang humarap sa kalungkutan ng pagtataksil ng kanyang mga anak. Ngunit ang kahanga-hanga sa buhay ni David ay na kahit na sa pinakamabigat na sandali ng kanyang sakit, siya ay patuloy na lumalapit kay Diyos sa panalangin. Hindi niya itinago ang kanyang sakit, ang kanyang takot o galit,
kundi dinala niya ang lahat ng ito kay Diyos, nagtitiwala na pakikinggan siya ni Diyos. Bilang tugon, binigyan siya ni Diyos ng lakas upang tiisin at ng karunungan upang harapin ang kanyang mga pagsubok. Itinuturo sa atin ni David na kapag tayo ay nananalangin, dapat tayong maging tapat kay Diyos. Hindi ito tungkol sa panalangin ng magagandang salita o sa pagbuo ng mga parirala na tila espiritual na tama. Ang panalangin ay isang pagsasalamin ng ating puso. At kapag tayo ay nananalangin ng tapat, nakikita ni Diyos ang ating kahinaan at tinutugon tayo ng kanyang biyaya at awa. Mas mahalaga kay Diyos ang tapat na puso natin kaysa sa pagiging perpekto ng mga salitang ginagamit natin. Hindi tayo tinatawag ni Diyos na manalangin ng magarbong paraan, kundi manalangin ng buo ang puso na may tapat na layunin at alam na siya ay nakikinig at malapit sa atin, kahit na mahirap ang paghahanap ng mga salita. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa isang panahon ng sakit, kung nararamdaman mong malayo si Diyos o mahirap magdasal, tandaan mo na siya ay nakikinig sa iyo. Kahit na hindi mo mahanap ang tamang mga salita, ang panalangin ay malakas pa rin. Ang banal na espiritu ay namamagitan para sa iyo. Dinala ang iyong mga sakit, mga tanong at mga alalahanin diretso kay Diyos. At kahit na wala kang agarang sagot, ang panalangin ay nagpapatibay sa iyo, nagbibigay lakas upang magpatuloy at pinapalapit kay Diyos. Hayaan mong ang panalangin ay maging iyong lakas, iyong kanlungan at iyong koneksyon kay Diyos, lalo na sa mga sandali ng sakit. Hanapin ang kanyang presensya, ibigay ang iyong sakit sa kanya at magtiwala na siya ay tapat upang patatagin ka at gabayan ka. Kapag tayo ay nananalangin, naaalala natin na si Diyos ay hindi tayo iiwan. Siya ay kasama natin at siya ay higit na makakaya upang ibigay ang lahat ng kailangan natin upang malampasan ang anumang pagsubok. Ang katarungan ng Diyos, kapag siya ay kumikilos para sa ating kapakinabangan, kapag tayo ay nasaktan, tinaksil o hindi makatarungan na pinaghihirapan, ang unang reaksyon ng ating puso ay humingi ng katarungan. Nais natin na maramdaman ng mga taong nanakit sa atin ang sakit na kanilang idinulot. Nais natin na lumabas ang katotohanan at ang mga nagkamali sa atin ay magbayad sa kanilang ginawa. Ngunit ang katarungan ng Diyos ay hindi gumagana katulad ng katarungan ng tao. Habang tayo ay naghahangad ng agarang pagganti, ang Diyos ay tumitingin sa mas malaking layunin at kumikilos ayon sa kanyang plano. Nakikita niya ang kabuuan, samantalang tayo ay nakikita lamang ang isang bahagi ng kwento. Sa blocking ito, magmumuni tayo kung paano kumikilos ang Diyos para sa atin kapag tayo ay nasasaktan. Naranasan mo na bang dumaan sa isang sitwasyon kung saan naramdaman mo na ang hindi pagkatarungan ay nanalo? Nagtanong ka na ba kung bakit pinayagan ng Diyos na ang ilang tao ay makalusot ng hindi nababayaran ang kanilang kasalanan, samantalang ikaw na naghangad na gawin ang tama ay nagdusa ng mga kahihinatnan? Ang mga tanong na ito ay lehitimong tanong at ang sagot para dito ay matatagpuan sa kalikasan ng katarungan ng Diyos. Ang katarungan ng tao ay limitado. Madalas ito ay nabibigo, tumatagal o minsan ay nagkakamali. Ngunit ang katarungan ng Diyos ay perpekto. Hindi siya nakakalimot, hindi niya pinapabayaan at hindi niya pinapalampas ang anumang hindi pagkatarungan. Ang malaking kaibahan ay ang katarungan ng Diyos ay gumagana sa kanyang panahon, hindi sa ating oras. At ito, madalas ay nagpaparamdam sa atin na parang matagal ang Diyos kumilos. Ngunit hindi siya kailanman nauurong. Nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng iba sa isang mundong kung saan ang mga hitsura ay nakaliligaw at ang mga tao ay maaaring manipulahin ang katotohanan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Maaaring magmukhang ang mga gumagawa ng mali ay palaging nananalo.
Ngunit itinuturo sa atin ng Biblia na wala ni isa mang bagay ang nakatago sa mga mata ng Diyos. Nakikita niya ang mga layunin ng puso. Alam niya ang pinakatagong mga isip at tinitingnan niya kung ano ang ginagawa ng bawat isa kahit na walang ibang nakatingin. Ang aklat ng mga kawikaan ay nagpapaalala sa atin ng makapangyarihang katotohanan ito. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, tinitingnan ang mga masama at ang mabuti. Kawikaan 15:3. Ibig sabihin nito, kahit na nararamdaman natin na tayo ay nakalimutan o ang hindi pagkatarungan ay nagtagumpay, ang Diyos ay nakikita ang lahat. Alam niya ang bawat luha na iyong ibinuhos, bawat salitang malupit na iyong natanggap, bawat hindi pagkatarungan na iyong naranasan. At ipinangako niya na ang kanyang katarungan ay magtatagumpay. Ngunit minsan, ang katarungan ng Diyos ay hindi dumadating sa paraang ating inaasahan. Nais natin ng katarungang agad-agad, isang malinaw na pagkakapareho. Ngunit si Diyos ay kumikilos sa isang kakaibang paraan. Ang kanyang katarungan ay maaaring dumating sa anyo ng pagbabago. Maaaring baguhin niya ang puso ng taong nanakit sa iyo. Maaaring dumating sa anyo ng proteksyon, inilalayo ang mga tao o sitwasyon na maaaring magdulot pa ng higit pang pinsala, o maaari ding dumating sa anyo ng pagbabalik loob. Itinaas ka at pinarangalan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Kwento ni Mordecai at Haman, ang katarungan ng Diyos sa tamang panahon. Isa sa mga kwento na may pinakamalalim na mensahe ng katarungan ng Diyos ay ang kwento ni Mordecai at Haman sa aklat ng Esther. Si Haman ay isang makapangyarihang tao sa korte ng hari ng Persya at siya ay galit na galit kay Mordecai dahil tumanggi itong magpatira pa sa harapan niya. Pinuno ng pride at galit, nagplano si Haman na lipulin si Mordecai at ang buong bansang Israelita. Nagtayo siya ng isang hagdang-hagdan upang ipako si Mordecai at siya ay tiyak na magtatagumpay. Ngunit nakita ng Diyos ang lahat. Sa tamang panahon, binago ng Diyos ang sitwasyon. Nadiskubre ng hari ang katapatan ni Mordecai at sa halip na ipako, pinarangalan siya. Samantalang si Haman na nagplano ng kanyang pagkatalo ay napako sa parehong hagdang-hagdan na itinayo niya para sa kanyang kaaway. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit na ang lahat ay tila nawawala. Hindi kailangang lumaban, sumigaw o gumanti si Mordecai. Nagtitiwala siya kay Diyos at sa tamang panahon, ginawa ni Diyos ang katarungan. Itinuturo sa atin ng Biblia na ganito ang paggawa ng Diyos. Binabaliktad niya ang mga sitwasyon, pinapalakas ang mga pinapahiya at nagdadala ng katarungan sa tamang oras. Ang pagbabayad ng pagkagalit ay nasa Diyos. Mahirap bitawan ang pagnanasa ng pagbabayad ng pagkagalit, lalo na kung ang sakit ay malalim. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos sa mas mataas na layunin. Ini-instruct tayo ng Diyos ng malinaw. Ang paghihiganti ay akin, aking gagantihan, sabi ng Panginoon. To Roma 12:19. Ibig sabihin, hindi natin tungkulin na subukang gumawa ng katarungan sa ating sariling kamay. Kapag sinusubukan nating kunin ang lugar ng Diyos at kumilos ng mag-isa, may peligro tayong masaktan ng higit pa. Nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya upang asikasuhin ng mga tao na nanakit sa atin. Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating hayaan na patuloy tayong saktan ng iba. Dapat tayong magprotekta sa ating sarili, umalis kapag kinakailangan at maghanap ng katarungan sa tamang paraan. Ngunit ang paghihiganti, ang pagnanasa na paparusahan ng iba ay nararapat na ipasa kay Diyos, sapagkat Siya ang nakakaalam kung paano haharapin ang bawat isa. Ang katarungan ng Diyos ay pinapalakas ang mga nagtitiwala sa Kanya. Nais mo na bang mapansin na madalas ang mga pinapahiya ay pinapalakas ng Diyos? May espesyal na paraan ang Diyos upang itaas ang mga naapi at pabagsakin ang mga gumagamit ng kapangyarihan upang mangapi.
Nangyayari ito dahil hindi binabaliwala ng Diyos ang sakit ng mga tapat sa Kanya. Binabaliktad niya ang mga sitwasyon, lumilikha ng mga pagkakataon na wala sa una at ginagawang saksi ang ating mga luha. Si Jose ay ipinagbili bilang alipin, ipiniit ng walang kasalanan at iniwan sa loob ng mga taon. Ngunit hindi siya nakalimutan ng Diyos. Sa tamang panahon, itinanghal si Jose at naging gobernador ng Ehipto. Si Job ay nawalan ng lahat, ngunit sa huli, ibinalik ng Diyos ang lahat sa kanya ng doble. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga tao na dumaan sa hindi pagkatarungan, ngunit nagtiwala sa katarungan ng Diyos at sa huli, pinarangalan sila. Magtiwala sa katarungan ng Diyos at magpatuloy sa paglalakbay. Kapag tayo ay nasaktan, may dalawang pagpipilian. Dalhin ang galit o magtiwala na ang Diyos ay may kontrol. Ang galit ay kumakain sa atin. Pinipigilan tayo sa nakaraan at hindi tayo pinapayagang magpatuloy. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpapalaya sa atin. Kapag isinusumpa natin ang katarungan kay Diyos, pinapalaya natin ang ating mga sarili mula sa bigat ng paghihiganti at pinapayagan siyang kumilos para sa atin. Hindi ito nangangahulugang madali. Minsan, ang paghihintay para sa katarungan ng Diyos ay masakit, ngunit sa bawat pagkakataon na pinili nating magtiwala, ipinapahayag natin na naniniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay makatarungan at sa huli, ang kanyang katarungan ay magtatagumpay. Kung ngayon ay nararamdaman mong ikaw ay inapi, na nasaktan ka at nakalabas ng hindi pinarusahan, alalahanin mo, nakikita ng Diyos, alam ng Diyos, at kumikilos ang Diyos. Maaring pinapayagan niya ang sitwasyon upang ikaw ay hubugin, palakasin, o ilagay sa mas mataas na posisyon. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi pinapalampas ng Diyos ang sakit ng kanyang mga anak. Ang kanyang katarungan ay darating sa tamang panahon at sa tamang paraan, kaya't ipasa ang sakit na iyon sa Kanya. Magtiwala na siya ay may kontrol at ay magpatuloy sa paglalakad ng may pananampalataya na alam mong ang katarungan ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Ang pagbabago na tanging Diyos lamang ang maaaring gawin. Ang banal na layunin sa gitna ng paghihirap ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga pagtaas at pagbaba, mga tagumpay at pagkatalo, mga sandali ng kaligayahan at sakit. Madalas, ang mga pagsubok ay tila walang katapusan at ang paghihirap ay nagiging isang palagian sa ating landas. Kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok ng buhay, maaari tayong matukso na isipin na ang ating paghihirap ay walang layunin o kaya naman ay ito ang magdidikta sa atin. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman pinapayagan ni Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok na walang mas mataas na layunin. Siya ay kumikilos sa ating buhay. Hinuhubog tayo at binabago upang makamtan natin ang banal na plano na kanyang inihanda para sa atin mula pa noong una. Ang pagbabago na nais ni Diyos na mangyari sa ating buhay sa pamamagitan ng paghihirap ay hindi isang bagay na mababaw. Hindi ito tungkol lamang sa pagbabago ng ating panlabas na kalagayan, kundi isang malalim na pagbabago sa loob na magdadala sa atin ng mas malapit na pagkakakilanlan sa kung sino tayo na nilikha ni Diyos. Ang paghihirap, bagamat masakit, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan na ginagamit ni Diyos upang tayo ay hubugin at ihanda para sa layunin na Kanyang itinakda para sa atin. Hindi niya tayo basta nakikita sa ating sakit, kundi ginagamit niya ang sandaling iyon upang tayo ay linisin, palakasin, at sa huli, itaas tayo kapag tayo ay handa na. Madaling isipin, kapag tayo ay nasa gitna ng sakit, na tayo ay iniwan na ni Diyos o kaya naman na ang paghihirap ay walang katapusan. Ngunit ang katotohanan ay hindi ang sakit ang katapusan ng kwento. Ito ay isang bahagi lamang ng proseso na ginagamit ni Diyos upang tayo ay baguhin.
Mayroon siyang pananaw sa ating hinaharap, isang pananaw na madalas ay lampas sa ating nauunawaan sa kasalukuyan. At sa prosesong ito, hinuhubog niya tayo upang maging katulad ni Kristo, upang maipakita natin ang kanyang kaluwalhatian at maging mga kasangkapan ng kanyang pag-ibig at biyaya sa mundong ito. Ang pagbabago na nais ni Diyos na mangyari sa ating buhay ay isang malalim at pangmatagalang pagbabago. Hindi siya interesado lamang na baguhin ang ating mga panlabas na kalagayan, kundi ang magsimula ng gawain sa ating mga puso, sa ating mga saloobin at sa ating mga paniniwala. Kapag tayo ay dumadaan sa mga sandali ng paghihirap, ito ay isang pagkakataon na ibinibigay ni Diyos sa atin upang harapin ang ating mga kalooban, upang pagalingin ang mga sugat na emosyonal at espiritual na maaaring hindi natin nakaharap noon. Ang prosesong ng paglilinis ng Diyos, isipin mo, saglit, ang isang magpapanday ng palayok na gumagawa gamit ang luwad. Ang luwad ay hinuhubog, pinipiga, iniiwasan, at madalas na inilalagay sa matinding presyon. Ang kagandahan ng huling piraso ay tanging lilitaw lamang matapos ang proseso ng paglilinis, kung saan ang luwad sa pamamagitan ng magaling na mga kamay ng magpapanday ay nagiging isang bagay na maganda at kapaki-pakinabang. Ganon din, ginagamit ni Diyos ang ating paghihirap upang tayo ay linisin. Pinipigan niya tayo, hinuhubog at binabago, madalas sa mga paraan na hindi natin nauunawaan. Ngunit mahalaga sa pagkakamit ng kanyang plano para sa ating mga buhay, ang pagbabago ay hindi isang bagay na nangyayari agad-agad. Ito ay nangangailangan ng oras, pasensya, at ang kakayahang makipagtulungan kay Diyos sa buong proseso. Ang sakit ay maaaring magmukhang isang masakit na proseso, ngunit dito rin tayo pinalalakas ni Diyos. Pinapalakas ang ating kakayahang magtiis, at higit sa lahat ay pinapalakas tayo upang mabuhay ang layunin na kanyang inihanda para sa atin. Ang bawat pagsubok, bawat laban, bawat luhang ibinuhos ay isang pagkakataon upang tayo ay hugisin ng kamay ng Diyos. Hindi ito madali, ngunit ito ang tanging paraan upang tayo ay maging ang taong nilikha tayo ni Diyos upang maging. Ang pagbabalik loob ng paghihirap, kapag tiningnan natin ang kwento ni Kristo, makikita natin ang pinakamataas na halimbawa kung paano ginagamit ni Diyos ang paghihirap para sa mas mataas na layunin. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagdusa ng isang bigat na hindi natin kayang lubos na maunawaan. Siya ay tinanggihan, tinaksil, pinahirapan, ipinako sa krus. Ang kanyang sakit at paghihirap ay hindi kapantay. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, nagdala siya ng kaligtasan sa mundo. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento, kundi ang simula ng isang bagong kwento para sa buong sangkatauhan. Ganon din, hindi pinapayagan ng Diyos na tayo ay magdusa ng walang layunin. Ginagamit niya ang ating paghihirap bilang bahagi ng ating personal na pagbabalik loob. Ang sakit, ang mga pagsubok, ang mga hadlang, lahat ng ito ay ginagamit ni Diyos upang tayo ay baguhin at maging higit na katulad ni Kristo. Ang bawat pagsubok na kinakaharap natin ay isang pagkakataon upang tayo ay maging mas matatag sa pananampalataya, mas malakas sa pagkatao, at mas umaasa sa kanyang biyaya. Ang paghihirap, kapag ito ay ipinasa kay Diyos, ay nagiging paraan kung saan siya ay gumagawa ng isang malaking gawain sa atin. Ang pag-asa na nagbibigay lakas sa atin sa mga sandali ng paghihirap, madalas nating maramdaman na ang pag-asa ay malayo. Ang sakit ay tila sumasakop sa atin at ang inaasahang mas maganda pang hinaharap ay tila isang pangarap. Ngunit ang pag-asa na iniaalok ni Diyos ay hindi isang walang laman na pag-asa. Hindi ito isang pag-asa na batay lamang sa mga panlabas na kalagayan. Ang pag-asa ni Diyos ay matibay at tiyak
sapagkat ito ay nakatayo sa kanyang pagiging tapat. Kahit na ang lahat ng nasa paligid natin ay gumuho, maaari tayong magtiwala na siya ay kumikilos sa ating buhay at may layunin siya para sa bawat sandali ng ating paghihirap. Ang pag-asa na iniaalok ni Diyos ay isang pag-asa na nagbibigay lakas sa atin kahit sa mga pinakamatinding sandali. Ito ay ang pagtitiwala na si Diyos ay kasama natin, na hindi niya tayo iiwan at na siya ay kumikilos sa ating buhay para sa ating kabutihan at sa kanyang kaluwalhatian. Kapag ang ating pag-asa ay matibay na nakatali kay Diyos, ito ay nagiging lakas na nagpapatatag sa atin kahit na ang lahat sa ating paligid ay bumabagsak. Ang pag-asa kay Diyos ay nagpapahintulot sa atin na tumingin lampas sa pansamantalang sakit at makita ang mas mataas na layunin na inihanda niya para sa ating buhay. Pinapaalala nito sa atin na gaano man kahirap ang daan, ang paghihirap ay hindi ang katapusan, kundi isang bahagi lamang ng paglalakbay na ginagamit ni Diyos upang tayo ay hubugin. Ang pag-asa na iniaalok niya ay isang pag-asa na nagbibigay lakas upang magpatuloy, magtiyaga at maniwala na sa huli gagawin niya ang lahat ng bagay na bago. Ang wakas ng kwento, ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay sa huli. Ang paghihirap ay hindi ang magiging wakas natin. Ang sakit na nararanasan natin, ang mga pagsubok na hinaharap natin, lahat ng ito ay magiging kaluwalhatian ng Diyos. Kapag bumalik si Kristo, siya ay magdadala ng ganap na pag-aayos. Ang sakit, paghihirap, kalungkutan, lahat ng ito ay mawawala at makakasama natin siya sa kapayapaan at kagalakan na walang hanggan. Ngunit hanggat hindi pa iyon dumating, patuloy na kumikilos ang Diyos sa atin. Hinuhubog tayo, binabago at inihahanda tayo para sa makulay na hinaharap na iyon. Bawat sandali ng paghihirap na ating pinagdadaanan dito sa mundo ay isang pagkakataon upang lumago sa pananampalataya, upang mahubog ng pagkatao ni Kristo at upang maranasan ang katapatan ng Diyos sa isang malalim na paraan. Ang ating paghihirap, kapag ito ay ipinasa kay Diyos, ay nagiging lupa kung saan siya ay gumagawa ng kanyang pinakamahalagang gawain. Kaya, kung ikaw ay dumadaan sa isang mahirap na panahon, kung ang sakit ay tila hindi matiis at ang hinaharap ay malabo, alalahanin mo na ang Diyos ay kumikilos sa iyo. Hindi kanya iniwan, hindi kanya pinabayaan. Sa mismong oras na ito, hinuhubog niya ikaw para sa hinaharap na kanyang inihanda. Ang iyong sakit ay hindi ang katapusan. Isa itong bahagi ng proseso ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Isang proseso na magdadala sa iyo sa hinaharap ng kaluwalhatian at pagpapala. Maaaring hindi mo ito makita ngayon, ngunit magtiwala, ang Diyos ay may kontrol. May layunin siya sa iyong sakit at siya ay kumikilos sa iyong buhay sa paraang hindi mo pa kayang lubos na maunawaan ngayon.